Hello, it's been another week. Did you miss my body? Ano ka ba si Freak the Geminarian? Eh, ito nga mga nakaraan, nagsusubok ako mag-diet. Sabi sa akin, okay yan, basta wag ka lang masyadong mahigpit sa sarili mo. From time to time, set ka ng cheat day. Mhm. Hindi naman sinabi sa akin kung ilang araw. So, I am currently after every fad diet, crash diet, and internet and intermittent fasting, I am now in a constant state of cheat day. Napasarap sa cheat day. Well, usapang cheating tayo ngayon sa hindi naman cheating na may para atakihin o ihiyain. But rather, if you're listening to this for quite some time, you know that bataw dito, yung tumbok ng usapang may tama at tamang usapan rather, ay kutiin, no? Tinatawag natin Duk in Alto. We go into the deep of things. So we're attempting, despite our cheating hearts and treacherous souls, Wow! susubukan namin ni Leno na pagnilayan ng cheating sa light ng betrayal, sa psychology ng betrayal. And of course, kung mayroong mga makakatulong na references from theology and philosophy. So sige, wag na natin patagalin at magdayaan na tayo sa isa't isa. Ito po si Russell. Ito naman po si Lennon. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Wow! Nakaranas ka na ba ng cheating? Na-cheat ka na ba? O nakapag-cheat ka na ba? Your Honor, hindi ko na po maalala. Ako, alam ko lang na cheating dati, pangongopya, tsaka ano tawag dyan, kodigo. Oo. Nakagawa ka na ba ng kodigo nun? Parang ang kodigo hindi ko nagawa eh. Ang kopya ang alam ko. Alam ko, hindi pala alam ko talagang ginawa ko pala kopya. Pero kodigo hindi eh. Parang wala akong lakas ng loob magtago ng gano'n eh. Oh, Nakapandaya ka na ba ng election, Sel? Ang cheating talaga, no? Yeah. Ang cheating talaga is more on academic eh. Yan ang ko rin. Parang, yan ang idea ko ng cheating. Parang lately na lang yun na-associate sa relationship eh. Parang, dati kasi diretso para sa atin Oo, di ba? Kailangan ka na ngayon, pre. Ano ka na dapat yan? Politically correct. Oo. Pag lalaki ka, ikaw ay namamangka sa dalawang ilog. Pag babae, iniilog ka. Iniilog. Hindi we don't mean to sound sexist pero parang, di ba sa lalaki lang ina-apply yun, yung namamangka sa dalawang ilog? Parang, oo. Kasi siguro rin culturally, ewan ko parang culturally nga may ganun tayong tayong mga Pilipino mentality na. Well, in the defense of our feministic sides na Lennon, it's because I would like to believe that as Filipinos, intrinsic value natin yung we should, no, ideally, we should revere women, no? They should be treated with respect. They should we protect them not because they are weak, but just because we honor them. We put them in a high place sa society. Hopefully ganun yung yung idea. Pero well, baka sabihin naman nila Sel, mag reality check ka. Talagang totoo naman may oppression. Of course, nandun naman talaga totoo naman. May inequalities pa rin. Yun nga, ito yung problema natin kasi itong recording natin, natapat ito sa panahon na wala pang December 10
Meron na merong bingo yung ano Ay, napauso oo, di ba? yung bingo ng Yung buwan mga memes. Oo. kung sino yung mga tumatak sa kada buwan, di ba? Oo. Ayun, Na ano na natapos raw, tuloy na fulfill na raw yung December. Oo. So, well, honestly, personally no, ang take ko dyan, it's a little unfair dun sa kung sino man yun. Sa tao. Dun sa Sino sabihin sa natin kanila? nag-cheat siya. Sabihin natin na kung Sa totoo man cheater. yun. Una, well, I share the sentiment na it's a personal thing. So kung applyan din natin ng morals, it's a personal Mhm. sin. And the personal sin is judged by the person itself. Di ba? Parang ikaw yung mag-judge sa sin mo if it's a personal sin eh. Ewan ko, tama ba yun? No? Sa moral theology, halimbawa, yung kasalanan ni David, nung nakiabid siya kay Bathsheba, di ba nakita niya kasi ito, naliligo sa naliligo. Oo. Tama ba yun? Parang Binosohan eh. naliligo. Nabosohan Naliligo, siya, di ba? nasa pulo. Oo. Ngayon, yung plotting, sabi niya, pinadala niya si Uriah sa gera. So, na-deadball si Uriah doon kasi general ka ba na, nilagay ka sa frontline, patay ka talaga doon. Tapos doon pa sa lugar na sa portion na matindi yung labanan, di ba? Kasi Sabi pa sa binilin din talaga ni David yun eh, sabi na sa wag Bible niyong i-ensure nyo, enforce. ilagay doon, i-ensure nyo doon sa mismong Gago no? doon sa bakbakan nyo ilagay puta di syempre, yatap eh. Pero yung post-reflection ni David, parang siya yung nag-judge sa sarili niya. Teka, what I did was wrong, parang gano'n. Tama ba? Or mali na yung ko ng Bible? Anyway, it's not meant to interpret din naman. Ang akin lang, it's one thing na na-expose. After all, yun yung idea niya siguro ng justice to be siguro bigat ng loob niya, nadala siya ng Bigat emosyon. ng loob eh, yeah. Pero with all this analysis and legal commentaries, no? Especially kakalabas lang ng ruling ng Supreme Court yata na parang admissible na as evidence yung screenshots ng mga chats, no? Mga log chats, no? So although mag-ingat tayo kay Francis kasi marami ang bala. Yan ang repository ng archives na Codex Bikutan. Codex Bicutanensis. Yan ang I don't know if I'm making sense, pero well, ang aking initial na reaction is it's unfair. It's a little unfair. Kasi kapag na-post mo yon, then you manage to amass public feeling, public sentiment, medyo panalo ka na dun eh. Kasi it will lead to trial by publicity. And I admire, no? Kung ako kukunin ko ano bang English na nagrereklamo? Reclaimer. Kasi reklamo is reclaim di ba? Then si complainant, no? Ako, kukunin ko yan si complainant. Siya yung gagawin kong social media manager kung gusto ko magparali sa EDSA. Kasi maraming nag-follow sa kanya eh. Yung hindi pa siya nagbayad. Hindi ka tulad ng iba, di ba? Iba eh. Sila na nga yung nag-betray eh. Sila pa yung nagpapatawag. Anyway. Sige, ganito na lang. Since cheating is just another offspring of betrayal, let's try to look at betrayal in so many levels. Sa tingin ko, gamitin natin pattern yung credo. Kumbaga, kung meron tayong personal credo, siguro meron din tayong credo for betrayal. Parang, the first is,
I cheated on myself. Pero cheating on myself is happening when by commission and by omission, di ba? You're doing something na alam mong kakasira mo. So, with all these, it's a little bit of a stretch, no? Pero I'm just trying to make a little outline, di ba? Parang meron kang ginagawa na hindi mo dapat gawin sa health mo, sa status mo, reputation mo, relationships mo, di ba? So, in a way, you're destroying yourself. It's a little bit like cheating against yourself kasi you know that you are bound for greatness and yet you keep on doing things or omission, you're not doing things that you should be doing to reach the fullest potential of your existence, of yourself. No? I mean, regardless of religion or um, spiritual beliefs. Like, for example, sa katabaan ko, parang I should be doing something about this. Or not doing something. Like eating so much. Diba? Parang ganun. Cheating on others, so it mainly implies na relational siya. So, if you are in an exclusive relationship and you manage to acknowledge, di ba? Na meron kang exclusive commitment to somebody, then you betray that trust, that commitment. Again, by commission and omission, you're doing something na hindi mo dapat gagawin and hindi ka ginagawa to fulfill your commitment. Minsan nga, di ba, parang natin, masakit dito. Ayoko siya maging theoretical masyado, pero di ba minsan, ang pinaka masakit din minsan, yung at the end, yung sa closure part na mag-uusap kayo na, bakit? Ano ba ang problema sa akin? Sasabihin na, wala na kasi. Tapos hinihintay na lang kitang bumitaw. Parang wala nang masasakit doon. Parang, pwede ka na maging tapat na wala na minsan, depende sa ugali natin, pero masakit yun. And we cheat sa humanity, no? As a collective, when we, or sa world, as they call it, sa world. When we betray public trust, if you are given authority, 11 million. We are cheating against our sinumpang tungkulin to the bayan. Konyo, no? English, Taglish, no? Kasi we have a sworn duty to the bayan, to the tao. No? Another thing, siguro, yung mga commitments natin sa mga social, social groups na kinabibilangan natin. If we belong to a church, if we belong to a company, so a workplace, when we betray the values, the mission, the functions of the organization where we belong to, parang in a way, it's still cheating. Kasi, number one, if you belong in a church, there's a certain decorum. Regardless kung gaano ka non-conformist, may mga decorum, merong policies and guidelines, may rules and regulations na kailangan mo adhere. Then sa companies naman, sa workplace, merong mga rules din doon. Tawag mo dito, company policies. Best na na-cheat mo dyan, yung uniform, di ba? Yun ang may isang commercial, kasi ito very related, no? Relevant rather. May isang commercial back then, ng early or late 2000s pala, early 2010s, about corruption. Tapos parang ang portrayal, hindi ko na maalala, kung may nakakaalala, please comment kung narinig nyo na tong podcast na to.
Meron doon yung kapag nag-uwi ka lang ng ballpen galing sa opisina mo, tapos alam mong pagmamay-ari siya ng gobyerno. Parang gano'n yung tema nun Yun ba eh. yung parang kapag sinuklian ka tapos sobra hindi mo binalik, parang gano'n? Parang Parang may gano'n gano'n. ako na Iba't ibang mukha ng na-cheating din yun, korupsyon. Oo. Tapos Oo. ang point doon, walang malaking korupsyon na nagsimula na hindi nagsimula sa Na hindi maliliit. nagsimula sa maliliit, yeah. Oo. So, at the same time, again, commission din commission siya. So, kung actively mong ginawa, nag-uwi ka ng gamit or ginamit mo yung pondo para hindi naman doon. So, simula ka sa 500, tapos simula ka sa naging 1,000 na, hanggang naging million na, tapos iba na yung pangalan mo. Diba? Chichirya ka na. So, lahat yun nagsisimula sa maliit na bagay eh. So, cheating, di ba? The reality of cheating always begins small. Kaya nga, yung sabi nga din doon sa mga nagsasabing, ay, huwag mong isipin yun. Huwag kang ma-threaten sa kanya kasi kaibigan ko lang yun, office mate ko lang yun. No. Mas delikado. Butangin na wag. At pala, inimbitahan natin dito yung mga natin, subject matter experts natin dyan sa ganyang larangan. Anyway, the last, of course, sa ating credo schema is, of course, if you cheat God. As a society, we cheat God when we try to replace Him with our own versions of God. Napaka-cliche yung sinasabing we play God. Actually, we do. In every action where we do utter disregard of the dignity, the sanctity of human life, it's a blatant cheating against God. Might as well murahin mo na lang siya, di ba? Kasi the most dangerous, hindi, lagyan ko muna ng example pala. Tulad yan, halimbawa, yung advent ng modern technology. Of course, we have been growing as individuals in a society. And of course, hindi yun masama. Regalo ng Diyos yun, intellect. Itinakda rin ng Panginoon yun sa wisdom at katalinuhan niya na tayo maging matalino and mas marunong than ever. Pero replacing God, di ba? You can do something na generate life or well, ako medyo controversial man. Mas okay ako dun sa generate life eh. Kasi in a way talaga literal na nagiging kawangis ka niya sa pagiging kamanlilikha eh. 'Di ba? When you procreate, you're actually being like Him, being like God. You're able to bring life. Ang problema ko if you're taking life, 'di ba? You're playing God. No. Whether or not it's actual taking off somebody else's life, executing them, or destroying them, their reputation. The end of the day, wangis ng Diyos yan eh. Di ba yung latest episode bago ito, kung narinig nyo nga eh, there was once a Filipino prelate who went to visit to give the last rites to the former dictator, and when he was criticized about it, he simply said, I'm a pastor regardless, and he's a part of my flock. So where is this betrayal coming from? And sabi dito, marami tayong pwedeng tingnang avenues. Pero to end my opening statement, the worst form of betrayal daw is
betraying them from behind and trying to make them feel all right. Diba? Oh. Parang there's nothing worse than that. Parang nabasa ko lang yun eh. Parang sabi doon ay you English kasi kaya hindi ko naintindihan eh. Basta daw sinunog mo yung bahay niya nung gabi, tas kinabukasan nandun ka para tumulong mag-ayos ng bahay na yun. And it really hit me eh. Parang, oo nga no. Siguro, the only person who can betray you is somebody you love, you trust. You can't be betrayed by somebody. So, sa same principle, you can only be cheated on by someone you are playing the game with. Without that relationship, without that connection, there's no betrayal, there's no cheating. So, yun muna sa akin. And nun, I hope I set the tone papunta sa kakawalang kwentahan. So, please, kasi ako ngayon talaga yung usapang may tama eh. Siyempre, alams na. Akala ko baliktad eh. Hindi, pero gusto ko lang balikan yun, yung sabi mo nga kanina ng yung sa pagka-personal na no. Kasi I think para sa akin, lahat ng kasalanan, all types of sin is actually cheating. It's betrayal, no? It constitutes cheating yourself. Yun, nabanggit ni Russell kanina yung credo type, no? Credo format ng ano. It's cheating against yourself, cheating against others, it's cheating against God. Kaya nga, 'di ba, biblically ang term ng kasalanan ng sasabihin ko hamartia, ano nga pala 'yun? Greek nga pala 'yun. Nakalimutan ko yung term sa Hebrew. So, yung kasalanan ay almost katumbas ng unfaithfulness eh. Kaya ang image ng pagkakasala ng sa Biblia, especially pagka binasa ninyo, isa sa pinakamagaganda para sa akin ng mga libro sa Biblia yung kay Prophet Hosea o Hosea kasi English. So kay Hosea, ang image doon ng bayan ng Israel na nagkakasala ay isang babaeng prostitute, okay. So prostitute siya. So sex worker. Ganun ba? Sorry, political correctness nga pala. Di kasi ako naniniwala dun eh. So sex yun. worker. So yun. So ano siya? Sex worker. So unfaithful siya sa asawa context niya. lang for reference, kung napanood niyo yung Afterlife ni Ricky Gervais, kung hindi pa napanood, panoorin mo. So, mayroon nga doon prostitute na naging kaibigan niya. So, sabi niya, prostitute. Kada sinasabi niya prostitute, sasabatin siya nun, sex worker. Sige, papanoorin ko nga yan. Ricky Gervais pala eh. Very funny. Ang ganda rin, ang ganda. So, sa idea, nung kay Hoseas ngayon, so yung image ng Israel ay sex worker or at least unfaithful wife, no? Na kanino siya kasal siya sa Diyos. So kanino siya ngayon, sino yung mga others, no? And yung mga pinagchichitan niya, mga other gods, yun yung idea. So ang idea is that even if we are unfaithful to God, He still remains faithful to us. Yun yung idea nung kay Hoseas. Kaya para sa akin napakaganda nung image na yun, no? Regardless ng kasi ngayon pwedeng ma-criticize, no? Kasi dahil sa gender roles and everything. No? Pero at least para sa akin yung image na yun, that we have a God who is faithful to us, para sa akin napakaganda nun. Kaya Irene, yun nga, babalik ako na every sin is a form of cheating, is a form of betrayal. No? You're betraying yourself, others, you are betraying God. No? Kung naalala po ninyo, episode 13. So,
tagal na. Isa yun sa mga pinakauna nating episode sa usapang tayo nun betrayal at betrayed, no? So parang phenomenology ng betrayal. So ngayon, itong ating usapan ngayon, syempre alam niyo naman, nabanggit na nga ni Russell, umusbong to dahil dun sa mga bali-balita ngayon sa mga artista sa Pilipinas. To be completely honest, di ko na sila masyadong kilala, hindi na ako masyadong nakapanood ng mga palabas sa Pilipinas. Kilala ko lang yung isang ex na singer kasi gusto ko yung mga tugtog nun, tsaka panahon natin yan. Pero siguro ang isa sa pinaka umuusbong kasi ngayon, Sel, sa debate online kasi 'di ba ang nangyari, we are assuming na alam na ng lahat ng listeners natin yung context. Pero sige, for the benefit of those na papakinggan to in the future or hindi nasa labas ng Pilipinas katulad ko at hindi alam yung nangyari. Blessed are you. So ang context is that alam natin kasi alam naman nila. So si Maris Racal, yung isang artista nga sa Pilipinas, no. She was a long time girlfriend ni Rico Blanco, no, isang singer. Siya lang ang kilala ko dito sa kwentong to. So nag-break sila ng mga July. Okay? So umiyak-iyak pa siya nun in public, parang wala raw third party. And then parang during that time, meron siyang drama, meron siyang teleserye, tapos meron siyang on-screen love team, no? So normal naman yun. Pero sabi niya wala raw kinalaman yun. And then came November 30th, I think, yung lalaki na yun, yung ka-love team niya, ay nagsabi na break na rin sila nung kanyang long-time girlfriend. At girlfriend niya yun before pa siya maging artista. And then, just the other day, na gitla na lang ang lahat dahil maraming hindi nakatulog dahil yung ex-girlfriend na nitong lalaki, Anthony ata pangalan niya, ay hindi artista yung babae, yung ex-girlfriend. Nag-post siya, shinare niya yung mga screenshots, no, na alleging or at least evidence ng cheating, no, between Maris and Anthony. And shinare niya yun. Pero parang sabi naman niya, I'm sharing this not out of spite. I'm sharing this not out of anger. Just so that gumaan lang yung pakiramdam ko at para rin hindi na isisi sa akin at sa pamilya ko yung mga nangyari. Parang gano'n. So kasi in a way, meron din dun sa isa sa mga screenshot dun, makita mo rin yung manipulativeness ng ng lalaki na nung sinasabihan siya na private ka na lang muna, ka muna, wag ka lang magpo-post muna. Okay, lalo na yung nung hindi pa nagpo-post, nag-share lang ng mga madadramang TikToks, parang nagme-message siya, ano yung mga ginagawa mo, yung mga sinishare mo, wag mong gawin yan, parang ganun. So that's a very manipulative behavior, no? So ngayon, pumutok yon, ibig sabihin na to make the long story short, so nagkaroon ng cheating. So between Maris and Anthony, no? At malino na cheating yun, at least doon sa screenshots, no? So ngayon, syempre, buhay na naman ng mga Pilipino, mahilig tayo sa spectacles, mahilig tayo sa drama. Malilimutan natin ngayon yung mga lumang drama nung kay Maria Gracia, Cheesy Rings, halimbawa, o kaya yung kay Alice in Wonderland, yan, malilimutan natin yung mga yan. Kasi may bago tayong drama. Anyway, so bagong drama, iba-ibang tao ngayon ng mga nagko-comment, mayroong mga nagsasabi na, tama yan. Na dapat talaga yung mga cheater, magantihan. Dapat talaga mailantad yun sila. At on the other hand, meron naman nagsasabi, hindi, dapat ang tunay na pagmamahal, hayaan mo na lang siya, respeto mo sa kanya para hindi siya masiraan. Itago mo na lang sa sarili mo, huwag mo nang i-share yung mga ebidensya mo ng cheating. Sabi rin ng iba, illegal yan kasi yan cyber libel yan kapag ka nag-share ka, kahit na totoo pa yan, sinare mo yan kasi privacy law. Tsaka slut shaming yan kasi ang sinisisi lang yung babae na lalo na yung kanyang mga thirst trap ba yun? Yung mga thirsty chats niya, di ba? Mga tipong, did you miss my body? Sabi nung isang
Catholic umano na influencer ay i-a-apply daw niya sa Eucharist. Gago, di ba? Anyways, dami ko nang kung saan ako pumunta. What I'm saying is that cheating, betrayal is a universal topic na I think bukod sa dahil mga artista tong mga to, kaya we care so much about this topic, about this issue. It's also because cheating is a universal topic, a universal experience na almost all of us have experienced one way or another. Or at least we have seen it, no? So, yung iba, cheating sa relationship. Yung iba, katulad lang nung sabi ko kanina, cheating sa assignment. O nandaya ka ng eleksyon, halimbawa, naalala ko yung pamangkin ko, nagsumbong sa akin. Ano lang yan, parang ilang taon na ba yun siya? 8 years old, 9, 10, mga ganyan. Sabi sa tito, naboto akong treasurer, pero supposedly dapat president ako. Sabi ko, ano nangyari? Kasi tito, sabi ng mga classmates ko, yung nanalong president, ako raw dapat iboboto nila. Kaso nga lang yung nanalong president, nangako raw sa kanila ng 20 pesos. Sabi ko, mga bata ngayon natuto na ng Teka, ito ba ay bigas? Hindi, seryoso na 20 pa rin. Kaya akala ko 20 pesos na bigas kasi hinihintay ko rin yun eh. Ay, ganun ba? Hindi, pero natawa ako kasi ibig sabihin mga bata natuto na ng vote buying. Pero anyways, ayun yan, no? So, may mga maliliit, may mga malalaki. Kaya nga rin, napaka-enigmatic, di ba? Pagka Holy Week, kapag bumabalik tayo sa kaso ni Judas, di ba? So, maraming galit na galit talaga kay Judas kasi betrayal yun eh. Meron ding nagja-justify na siya raw ay forgiven, no? Napatawad na raw siya, kaya raw siya pwede mag-communion. So, marami tayong mga idea sa cheating, sa betrayal, no? So ngayon siguro, before we go on dun sa mga topics or sa mga debates na umusbong dahil dito sa issue, no? So titingnan natin mamaya yung mga yan, may valid ba na reason para mag-cheat o paano kapag okay lang ba yung pag-screenshot? Tingnan natin yung mamaya. Pero siguro ngayon, pre, usapan muna natin, why do people cheat? Ano yung ito hindi naman tayo hindi naman tayo psychiatrists, hindi tayo behavioral scientists. Pero at least how do we see it na why do people cheat? Ano yung what is it behind the itch? Kati yun eh. Kati yun na kasi temptation is always there. Baka pero kaya yung itching tapos cheating. Baka we are cheating kasi there's something itching. May itch, yeah. Kaya Kasi, may cheat. di ba? Sa confrontation, bawa nagkapanagpo, anong sabi nung isang tao? Makati ka kasi. O, di ba? Kasi there's itching. Yung wisdom ng language, no? Kaya may cheating. Sorry. Sige pre, anong sa tingin mo, ano yung mga reason behind? Actually, para sa akin, hindi yung reason behind eh. More on the motivation behind, no? Well, I'm looking at the irascibility of the human appetite. No, puta ka na, kala mo matalino, no? Yeah. Irascible, ano yun? Ang ibig lang sabihin Parabis ba yun? Ibig sabihin lang ng irascibility, yung irascibility of the human appetite. Yung meron tayong butas sa loob ng mga puso natin. Walang maka-feel, walang makapuno. Parang buko naman yun. Walang makapuna. Hindi siya napupunan, hindi siya na-fulfill. Hindi lang pala dapat ma-feel dapat ma-fulfill. Hindi siya napupuno ng kahit anong sarap ng pagkain o kahit anong
quality ng relasyon o kahit anong dami ng pera o ganda ng bahay o dami ng sasakyan. It's not about the quantity and quality of things. There's just something that we are constantly looking for throughout our lives. And most of us, most of humanity, I would say at least 99% of humanity die without even experiencing it in the full. No? Isang manifestation nito is yung unending penchant natin sa novelty. Hanga ako sa mga tropa ko, sa mga kakilala ko, and sa lahat ng tao in general na marunong makontento. Kasi hindi sila nababother nitong problem na to. Yung novelty. Kasi kahit anong gawin natin, laging may occasion na masasabi natin, maiba naman, makasubok naman ng bago, di ba? Meron yung, hindi ko sinasabi to sa relation so sa relationship rather. Lahat yan, Hindi ko sabihin sa general, lahat, no? Parang, nagpalit ako ng Cobre Kama. Ayun naman kasi sanitary, no? Sanitary reason. Nagpalit ako Cobre Kama. Pero ba, kortina, bumili ka ng bagong kulay. Di ba? Parang sasabihin sa'yo ng mama mo, para maiba naman, maaliwalas. Diba? Kung halimbawa sawa ka naman nasisilaw ka, bibili ka ng blackout na kortina para maiba naman kasi masyadong masilaw. So from that penchant for novelty, most of the time, it serves as dahil merong function. Merong utility no? Nagagamit mo. Ang problema kasi, kung i-apply natin sa relationship, yun ang problema kasi ginagamit natin ng tao at pinapahalaga natin ng gamit. Baliktad Dapat, pinapahalaga natin ng tao, ginagamit natin yung gamit. And yet, yun ang nangyari. So, hindi siya natin for novelty, sawang-sawa ka na sa mukha no? Parang gano'n, no? Gano'n. Sabi nila, hindi ko yan, hindi ko pa nagawa. Parang nakaka-kompronta sa akin yung mga parang tawag dito, anong tawag sa mga kataga natin na gano'n? Yung mga banat, no? Banat sa atin na in an attempt to be witty, na sabi nila, sige nga, ikaw nga araw-araw ulam mo adobo, hindi ka ba magsasawa? Oo. May mga ganyan yung justifications. No? Tapos ang sabi nila, kung ikaw ay titikim, huwag ka masyadong titikim kasi baka hanap-hanapin mo. Kung magpapatikim ka naman, huwag mo rin masyadong sarapan kasi baka hanap-hanapin ka. Gago talaga, pero gago, di ba? Kung i-apply mo, ganun din ang Pinoy medyo, di ba? Yun yung doon tayo nahuhook din, no? So, sa akin siguro ang isang doon, yung natin for novelty, tsaka yung lack of fulfillment, irascible. So we're trying to look for things, no? Cheating is not only relational in the sense na para lang sa mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa. Again, kaya ko nga sinimulan dun sa outlining ng self, others, community, and the divine. Kasi it can happen all at the same time. Pero without looking kung ano yung pinaka-root, yung pinaka-foundation ng nangyayaring yun, we will never find peace. And very true enough, sa personal experience ko, without consciousness, kahit anong ipalit mong gamit, kahit saan ka mapuntang lugar, kahit anong community pasukin mo, you will really never find that. So it takes courage, no? And entering a relationship has to take courage. Hindi lang yung hindi ka maging torpe, but rather facing yourself as someone entering that relationship. Bakit? Kasi
upon realizing your tendency to cheat makes you more capable of addressing it rather than entering your relationship, then you take recourse sa distractions. No? Inom ka ngayon, droga ka ngayon, hanap ka na ibang karelasyon. No? So, I think it speaks about a very deep, no? Something deeper rather. Something deeper na situation ng tao which has been going on through eons, no? Sa kasaysayan. Sabi ko sana kasaysayan ng kaligtasan. Sa sa history of salvation. Yeah, sa kasaysayan ng humanity. Yun ang nakikita ko na. Ikaw, ano bang madadagdag mo? Siguro bukod sa na nabanggit mo nga, Sel, yung desire to be fulfilled, no? Yung fulfillment, ano bang term doon? Lack of fulfillment. Tapos yung desire for novelty, no? 'Di ba? Parang parang misa lang 'yan, 'di ba? Na kahit na ilang libong taon na ganito yung ating way na mag-misa. Sige, palitan natin para lang cool. Anyways, siguro bukod doon, isa pa na na nagtutulak o nakaka-impluwensya, no, para ma-fall ang marami sa temptation ng cheating. Siguro isa ay yung siguro innate sa atin yun, yung indecisiveness. Kasi madaling pumili sa sa tama at mali eh. Lalo na kapag alam mo yung pag clear na clear, no? Pero pagka dalawang magandang bagay, okay, relationship, from my perspective, no, bilang lalaki, dalawang magandang babae, caring, mahirap pumili sa kanila. Alam ko yung tama at mali kasi nakikita ko ito, girlfriend ko, ito hindi ko girlfriend, may boyfriend pa ang iba. Pero just objectively na yung hindi ko tatanggalin ko muna yung morality. Titingnan ko lang silang dalawa na ganyan. Mahirap mamili. So, yung indecisiveness na pumili, no, itatry mo na sige nga pa. Kaya, di ba, yung term sa Tagalog, namamangka sa dalawang ilog eh. Posible yun eh. Pero tinatry mo, pinipilit mo, kasi you want to have the best of both worlds, no? While tinatakasan mo yung responsibility mo dun sa sa isa lang, dapat sa isa ka lang kasi nandun yung responsibility. The responsibility lies there. Kumbaga, sa business, gusto mo lang yung profit. Ayaw mo nung debts, ayaw mo nung yung fiscal responsibility na kaagapay ng pagpapatakbo ng negosyo mo, no? Gusto mo lang yung profits, gusto mo lang yung sarap. So yun, yung indecisiveness nun na at its heart is actually in a way power dynamics yun eh. Power dynamics in the sense na when you are cheating, there's a false sense of power that you are in control. There's sense of thrill. Kasi thrilling yun, baka mahuli ka, baka pero you are in control. Kaya nga yung dun sa screenshots nung Anthony ba yun? Garapalan talaga yung manipulativeness na hindi. Lang yun, tawag dito, sweet lang ako sa kanya kasi magkatrabaho kami, ayoko ma-feel niya na ayoko sa kanya para bukas ay okay yung trabaho namin. Si ate girl naman sabi, sige, naintindihan kita. Hinalikan. Hindi, kasi lasing kasi siya. Diba, may sense ng gano'n ng power dynamics na ako yung may control. In a way, objectified kayo eh. Yung dalawang babae, objectified yun sa kanya eh. Kasi, ako yung may control nito. Kaya akong lusutan. Kaya akong gawa ng paraan. But at the same time, hindi rin ako responsible. Pero, I think, ironically,
you feel that you are in control when you are the cheater feels that he is in control. Sige, pre. The cheater feels that that he is in control, no? Dun sa situation. But ironically, he is actually the slave in that situation, no? Yung classic na ano, 'di ba, na Christian morality, 'di ba? Yun, dugtungan ko agad yan. Sige, go. Sa power dynamics, isa nakikita ko rin naman yung, although yun nga, medyo nalaro mo na nga yung illusion of being in control. Pero ang isang problem sa power dynamics na mas classic mas maririnig mo is yung kapag hindi ikaw yung may control. In an attempt to take over the relationship, I have to be the one in charge. I have to be the one who is strong. Well, napaka-superficial nun. Ito na lang. Dapat ako yung mature. Dapat ako yung masusunod. Dapat ako yung nagbibigay. Kasi may ganun tayong no? May ganun tayong ugali o parang pananaw na kapag the more na tayo yung mas mapagbigay, parang tayo yung mas mabait, tayo yung mas mabuti, no? Ginagawang competition. Kaya naging competition siya. Competition, no? And that competition turns into a complication. Why? Kasi the moment that we seem to realize that we are not the one in control, we tend to act out. No? Kaya minsan, papasok din tayo dyan sa manipulation na bakit siya? Mas maganda ba siya sa akin? Parang mas maganda ako doon. Mas maputi nga ako doon. Bakit yun napili mo? Mas mayaman ba siya sa akin? Ganito ba siya? So, may comparison din. Ano sasabihin nung nahuli? Kasi hindi niya ako sinisigawan Kasi hindi niya ako pinapahiya. Kasi hindi niya pinapamukha sa akin wala akong ginagawa. Kasi kapag kasama ko siya, feeling ko ako lang ang nasa ako lang. Anong problematic doon? Especially kung mag-asawa to. Kasi putang ina naman, pre. Paano hindi sasabihin wala kang ginagawa? Yung asawa mo naiwan sa bahay, nagpa-plancha, naglalaba, naghuhugas ng plato, naglilinis. 'Di ba? Hindi mo yun makikita. Bakit? Sa mistress. Walang ganoon kasi wala namang anak doon Nasa motel kayo So walang nagpa-plancha doon, walang 'di ba? Puta, maging makatotohanan lang tayo ba? Hindi nung magandang dito, itong cheating, the best siya mapag-usapan sa practical na hindi siya talaga theoretical lang din. Yun, sa tingin ko, doon naglalaro yung power dynamics. No? Yung sense mo na ikaw yung nasa control, at the same time, kapag wala ka dun sa control, yung attempt mo to really take it kahit sa violent na paraan, violent in the sense na you will really have to hurt your partner, at least emotionally. Which is just so sad, no? Just so sad. And, power dynamics din yan. Yung, when you seem to find out na parang your partner is better than you in so many respects. Nagiging issue yan ng mga mayaman. Kumikita yung babae kaysa sa lalaki. Diba? Syempre, kapag maliit din yung pototo, parang naging, yan Anong tawag dyan? Naging issue nila kasi insecurity nila. Insecurity, yeah. So, kailangan nila, sorry. Di ba meron din yung mga, yung choice of words. I-blip mo na lang yun. Pag maliit ang kita, yun, hindi pala patatas. Potato yung sinabi ko potato. No? Kasi kinikita kasi nagtatanim siya, nagbebenta siya ng patatas ng potato. So kung maliit yung potato niya, so parang insecurity niya yun na parang kailangan kong mag-project, kaya nag-overcompensate with the acting out, lashing out, tas bibili ng mamahaling
sasakyan o kaya mamahaling malaking big bike kasi malaki na yung big bike, mas Malaki malaki pa na. dapat kasi Oo. parang nagpo-project siya ng malaking potato, malaking patatas. Na parang ganun. Mr. Potato pala, ano. So, saan napunta yung ko? Pero meron din mga ano dyan, di ba? Go. Yeah. Intellectual, halimbawa, no, parang may competition na sinong mas accomplished, parang may Ako gano'n. pre, No? gusto ko mas matalino sa akin yung yung dream yung girl partner ko. mo. Pag partner daw, parang ambiguous yan. Para kang wokist eh. Partner, sabihin mo na lang. Political correctness. Political correctness. Pansit Canton na naman yan, PC. Pero pwede rin yun, may gano'n din mga nagsasabi na parang yung iba, dahil yung kanilang asawa o girlfriend nila ay mas accomplished intellectually, financially, o kung saan man, na kaya humahanap ng iba na parang yun, balik sa power dynamics, na mas feel mo na ikaw yung yeah. Kasi nga, tama yung mo, sinasabi mo kanina, tama yung sinasabi mo kanina, Sel, eh. Kasi nga, di ba, ang Tagalog, panandali ang aliw. Talagang hindi mo ba talaga makikita yung mga gano'n na kumbaga sa sine. Masisigaw. Kasi aliw lang eh. Wala, hindi ito totoong buhay. Parang gano'n ba? Problema dito sa kaso na to, mga hindi rin dapat pang totoong buhay, ginampang totoong buhay. Kaya nag-cheat yung dalawa eh. Anyway, so yan yung mga, di ba? Siguro, isa rin pala, Sel, na wala dito sa listahan natin eh. Pero sige, analyze pala natin. Gamitin natin example yung social. Sorry, yung itong pinaka-latest na issue. Kung power dynamics, anong issue nila? Hindi eh. Di ba? So, sige, analyze natin. Let's look at meron pa rin pre. Doon sa side ng lalaki. Tingnan natin siya as objective as possible. Halimbawa, well-established na si Rico Blanco eh. Institusyon ng OPM. I'm not saying, sige, sabihin natin medyo problematic, apparently, sa akin, hindi ko problema, pero sabihin natin kung medyo problemado si Maris doon sa edad ni Rico, okay? So, power dynamics kasi mas matanda. So, may projection na mas mature, mas wise. Mas mature, yeah. At the same time, siguro, mas malaki kinikita ni Rico, something like that. Pero, kasi recently lang naman talagang nag-boom yung So, okay. So, kung power dynamics, then, dahil institution si Rico, and Maris has still to make a name for herself, hindi ba, ewan ko, hindi ba parang mas okay kung you stand by that person rather than iwan mo if you want to really make a name for yourself? I mean, I don't know kasi it's not because makikibask ka dun sa kaningningan ng kasikatan niya, but rather you can build your portfolio by being alongside him. Ayaw ko lang Hindi, parang nangyari kasi nga pre, nung nag-love team sila nitong isa, nung Anthony ata. Oo, parang rising doon ata nag-boom. Parang nagkaroon ng kasikatan talaga, tapos, di ba, nagtuloy-tuloy na ganun. Siguro, yung mga frustrations. Parang ganun, na parang kaya kong sumikat kahit hindi ako branded na girlfriend mo, parang ganun. Maybe. Kasi puta na, hindi ko kilala yung lalaki, pre. Hindi ko nga kilala. Kung hindi nga lumabas na, hindi ko nga malalaman yung sino yun. Hindi ko na pinanood, hindi ko napanood, hindi ko alam yung title ng programa nila. Diba? Pero pre, alam mo, yun nga sinasabi ko kanina. Siguro, dahil ito magkatrabaho to eh. Maraming ganyan eh. Na ang nag-cheat sila sa katrabaho. Isa sa, ito mas exemplify to kasi nga artista sila. So may mga fans sila na talagang nag-i-ego. Lalo na sa atin sa Pilipinas, gusto natin na yung mga artista na mga love team na gusto natin sa totoong buhay sila rin eh.
Pero ito yung sinasabi ko na pwede ring isa na wala dito sa listahan natin eh. Na I think nakakaapekto rin dito sa decision of cheating eh. Yung yung social pressure. May mga ganyan eh. Sa trabaho, halimbawa, kahit alam ng mga katrabaho mo na may girlfriend ka, may boyfriend ka, kaso mahilig yung mga asaran, no? Tapos ipa-partner-partner kayo, di ba? May mga, hanggang saan ang innocent? Hanggang saan ang pwedeng magtulak sa cheating, di ba? So yung social rin eh. Yung social pressure din, no? Para, lalo na, yun Well, nga. I would like to agree, pero at the same time gusto ko siyang i-challenge. Mhm. Sa tingin ko yung fortitude pa rin ng character. Kasi ako, I can admit, no, with honesty and humility sa part ko na pwede ako madala niyan. Kaya ako madala ng peer pressure, bolahan, biruan, 'di ba? Naranasan ko 'yun eh. Pero sa tingin ko yun nga, dahil nga weak yung character ko eh, sa aspetong yun. So, pag weak yung character mo, dadala ka. Pero pag strong-willed ka, strong ang character mo, to which I believe many persons are, no? Ang fruit nun is you can healthily set boundaries. Di ba? Boundaries pa rin. I mean, very modern yung term na boundaries. Kasi, ang boundary na alam namin ni Lennon is yung kapag kumita na yung taxi o jeepney driver, Yung jeep, 800, boundary na yon. Tapos, yung, yung kita kanya, yung tapos susobra sa kanya na. operator yung Hindi, pero, levity aside, alam mo may karelasyon ka, then you take it seriously, you respect, no? You respect. Kasi, at least man lang kung hindi mo pa masasabing mahal mo yung partner mo, at least ginagalang mo siya. And, doon magsisimula yung genuine na pagmamahal eh. Na dahil nga, sabi nga ni Thomas Aquinas, love is willing or wishing for the good of the other. So, simply put, gusto mo mapabuti yung minamahal mo, yung other person na pumasok ka ng commitment with. So, ang hirap na magtagalog ngayon. No? Dati kaya akong magtagalog na. Pero dugtungan ko yung Sel. Alam mo kung paano yung I love you sa di ba? Alam ko nabanggit na natin dito yung paano yung I love you sa Italian. Ano ba? Ang I love you sa Italian na yan eh. Ti voglio bene. I wish you well. Di ko alam I desire you the good. It's Okay. not ti amo. Yung ti amo parang masyadong yun eh. Masyadong poetic, masyadong Oo. pero yung normal na ti voglio bene. So yun yung sinasabi mo kanina na you wish the someone you love, you wish him or her good. And one of the most crucial aspect of that is respect eh. Kasi because you respect that person, that man or woman, you don't want to be the source of his or her sadness or pain or trouble, or ayaw mo siya mapahamak, ayaw mo siya masaktan, ayaw mo siya malungkot, ayaw mo siyang, kung hanggat maaari sa maabot ng makakaya mo, gusto mo ikaw lang yung source niya ng katuwaan, ng peace of mind. Kaya ngayon, di ba, parang ang bulahan, ano ba ang tawag mo sa ang tawagan niya? Nahanap ko na yung pahinga ko. Di ba? Dati, sementeryo lang yan. Ngayon, puta. Si Lennon, hindi na namin nakakausap. May pahinga na kasi yan. Diba? Parang ano lang, parang kala mo hihimlay. Sa makabilang buhay. Di ba? Kahit doon poetic tayo na if you are truly with someone you love, you acknowledge that you love, you find rest, you find peace, nakakarakterize mo yung love as peace, as something good, as something that is warm, that is healing you of your wounds, di ba? And you don't want to be the cause of somebody else's pain, of somebody else's wounds or trauma, di ba?
So, Pero yan pre, pwede lang yan kapag hindi mo ino-objectify yung yung other. Yan, di ba pasok na kay Levinas? Levinas ito. Kapag subject yung tingin mo sa kanya, kapag talagang, yun yung respect eh. Yung responsibility kay Levinas. Yun yung relationship ng respect eh. Kasi kapag ang tingin mo sa kanya, ito yung ito yung temptation o risk, especially kapag sa mga long-term relationships. Tagal mo nang kasama, araw-araw mong nakikita, sanay ka na. Same old, parang gusto mong tumikim ng bago. Parang na-objectify mo rin, okay lang yan, ano naman yan eh. Akin naman yan eh. So Well, kahit na actually, tumikim ako iba, relevant dito ni Levinas. Yeah. Pero wag natin sigurong saksakan nung part nung phenomenology niya. Siguro pahapyaw lang yung sa responsibility, kasi masyadong technical eh. Siguro, para mas makarelate kayo, para kay Levinas, ayaw niya nung kanta na may nagsasabing, "You will always be a part of me." So, ayaw niya kay David Cook. You'll always be a part of me. Kasi, para kay national Levinas, anthem ng high school. tangina, tanda na, no? Alam mo, alam mo. Hindi na kilala ng mga Gen X. So, obviously, kung buhay pa si Monsieur Levina, hindi siya fan ni David Cook kasi nga sabi ni David Cook, "You will always be a part of me." Levinas kasi, yun yung ultimate it's the beginning and it's the ultimate sign of violence. Kapag ginagawa mo lang yung other person, not necessarily your girlfriend, boyfriend, basta somebody who is not you, pag ginawa mo siyang part of you. 'Di ba? Bakit? Kasi nare-reduce mo yung pagkatao niya doon lang sa kung ano yung relasyon mo sa kanya. So halimbawa, mag-shota kayo. Ang mindset mo lang, nakatingin ka lang doon sa aspeto na shota mo siya. So, ma-amplify yan pag nasa kama kayo, pag nasa date kayo. Pero mawawala sa isip mo yan kapag nang-cheat ka sa iba, kapag pag exclusive kayo or kapag naghahanap ka ng ibang tao, makakalimutan mo yung pagiging anak niya ng parents niya, yung pagiging kaibigan niya, yung pagiging estudyante niya ng mga teacher niya. Yun eh. Yun yung tumbok ni Levinas nun eh. Kaya sabi niya, hindi mo siya part kasi sariling buhay yan, may sariling utak yan, may sariling pinanggalingan yan. If you can only just respect that and you look for ways how to manage it maturely. So, still, relationship, the absence of maturity is obviously another fountain, source ng cheating. No? So, it's something that kahit tumanda tayo, kahit abutin tayo ng edad, pero kung hindi mag-mature yung part na yun ng kaluluwa ng puso natin, we will still resort to cheating. And in the spiritual sense, nabanggit nga nila yan kanina, yung kay Hosea, yun yung issue ng Panginoon sa bayan ng Israel. Kasi, yan mga pre, ang dami na natin pinagsamahan. Sa Egypt pa lang, niligtas ko na kayo. Talagang babalik talaga kayo sa slavery, babalik kayo sa kasalanan. Pinakita ko na nga sa inyo yung nakita ko nga sa inyo yung isang napakakakaibang punong-puno ng pag-asa at kapayapaan na buhay. Na walang walang pain eh. Kasi ako Panginoon, ako yung, kung gusto niyo talaga yung gusto niyo yung iba eh, parang ganun ba? Yun yung dating, no? Bakit? Kasi, applying it, yung Levinasian thought, God is just a part of their lives. So they haven't treated God as a totally another person who deserves every respect and admiration and adoration and worship. Something like that. So, in a way, dahil nga si Levinas ay isang ardent na Jew, yun yung parang niya rin na in every person, there is a trace of the divine. So, dahil may trace yan ng divine,
may bakas yan eh. O sa kay Gary Granada nga eh. Mga tilamsik, no? May tilamsik daw yan ng kabanalan. Ang ganda nung ano, no? Tilamsik. Sabi nung kumanta nung ano ba yun, yung si Pasilio eh merong dagitab, no? Ganang yung May salita niya. remnants, no? May bahid ng divinity. So kung tayo nga, meron tayong acknowledgement ng divinity and we really bow and we really revere and venerate them, eh, kung kaya nang gawin natin sa mga santo na nauna na sa atin, why can't we do it with people who are actually living flesh and bone? Diba? Why can't we respect them and revere them and admire them? Diba? And here we are all ranting jokingly or seriously na why can't I just find the one for me? Ang dami-daming tao sa China, hindi joke lang. Daming tao sa mundo, but bakit bakit wala hindi ko makita yung para sa akin? Kasi we're so attuned with looking for the perfect somebody without us acknowledging the fact that we have to be perfect for that somebody also. Something like that. And so we kept on looking. Kaya ito, prequel din to dun sa ating magiging next episode eh. Kasi pre-recorded na yun dahil Yeah. magre-retiro si Lennon, magre-retreat. So sabi niya, hanap palabas eh. Prioritize mo yung pagbuo ng loob. Kasi pagka na maayos na yung loob mo, susunod na yan yung labas. Hanap ng Diyos, hanap ng perfection sa labas. Sa ibang tao. Actually, may mark ka na ng perfection kasi you are created by the perfect being. Parang ganun. So, ini-integrate ko lang. Pero, yun yung tumbok na cheating is obviously a visible reflection of how broken we are as humanity. We try to conceal our brokenness kasi we don't want to be made whole. Kasi we are afraid of the consequences. Kasi to become whole, we have to acknowledge our holes. Mga butas, yung mga tigidig, yung mga kamot sa tiyan, yung mga peklat at mga discolored na nagpipigment na over ka na sa insulin. Yung nangingitim na kilikili at nagtataba ang bilbil, yung pangong ilong, yung manipis na buhok at napapanot na din, magte-30 ka na. Ayaw mo, physically pa lang. Yung mga shadows pa ng ugali mo, ayaw mo, naman pagkapalamura, putang ina, di ba? Mga ganun. Ayaw mo yung pagiging pessimistic. Ayaw mo harapin eh. So, in that effort, magpo-project ka na perfect ka, na whole ka na in yourself, then you find somebody na nagpo-project din, na takot ding harapin ang sarili na. In the end, you don't feel satisfied with another, hanap ka ulit, po-project ulit. You will wear another mask. So in the end, it's the total polar direction. It's the total opposite of what we are meant to be truly whole, to be contented, to be truly, genuinely happy. Tinatawag ni Aristotle na eudaimonia. Happiness lang kasi hindi rin makapture ng English eh. Pero yung eudaimonia, yun yung state of happiness na hindi siya yung absence of grief, but rather you're just whole. You're just living the best version of you. Yan. Yung mga parang modern bullshit na yung best version of you. Parang gano'n. Parang gano'n. Pangit daw yung ano na yan. Yung term na yan. May kasi kami, in-interview kami na isang author namin nung siguro past few months.
Yung kanyang libro kasi is about parang dialogue between the self na within tapos yung self na ina-expect ng outside, no? So, paano mabibridge yung distance between that two selves, kumbaga. Tapos nung nabanggit namin sa kanya yun, yung to encounter the best version of you. Sabi niya, parang sa akin ang ganda nung sabi niya, ayoko nung term na yon kasi it means may iba pang version mo. Hindi at ikaw lang yan iisa ka lang eh. So hindi yun dapat sa best version mo eh. Dapat yun ay yung realization ng kung sino ka talaga. Yung parang ganun yung ano niya. Wala, ano lang yun, segue lang yun. Sorry, Seth. Ano kita? Sige. Anyways, so yun. Siguro, with this social analysis, no? Kasi ano naman talaga to eh. Social happening, especially na sa social media ngayon ay very active dahil dito sa issue na to. Maganda naman tayo sa mga umusbong na mga debate. No? May lang na natin, napalitan natin kuro-kuro. Mga debate about sa cheating. No? First, siguro naman kanina, kung pinapakinggan nyo kaming maigi, alam nyo na kung anong mga sagot namin dito. Pero isa sa unang tanong, unang debate ngayon, meron bang justified cheating, no? Meron bang kasi malungkot siya kasi bagong break lang sila kaya vulnerable siya kaya dumating si guy kino-console siya kaya na-fall siya kahit na alam niyang may girlfriend, diba? May mga ganon. Anong sa tingin mo dyan, Sel? Siguro ganyan tayo mag-isip kasi wala tayong mechanism to demand accountability sa nag-cheat. Only except legally binding siya like kasal. Kasi pwede kang magkaso ng bigamy, concubinage, adultery, o kaya dahil nga ngayon mas matapang na yung violence against women and children law. Sa labas nun, wala na, ano lang. Kaya doon nga medyo in a way, I'm not saying it's justified, pero naiintindihan ko yung ginawa ng babae kasi si Jam yata yung pangalan. Yung ex, wala siyang yung matatakbuhan eh. Wala siyang matatakbuhan kasi yung dalawang yun, established personalities na sila. Like, talaga nag-boom yung careers nila. So, they are well admired, they are loved by the people. So, saka yung narrative na alam ng tao, yung sinabi ng dalawa, kasi sila yung sikat eh. Nung sinabi nila na walang third party, tapos umiiyak pa, yun yung pinakakinakasaran ng mga tao ngayon eh. Nung July, iyak ka ng iyak, friend. Nakiiyak kami sa'yo. Which is absolutely deceptive. No? Ang Pilipino, ganun din. Ayaw natin naloloko kasi tayo eh. Diba? Ay tayo, mga manloloko tayo. No? Pero alam mo pre, may isang sa Twitter, may isang abogado na parang hindi ko rin nagustuhan yung kanyang, kasi una sinasabi niya na ito mamaya pag-usapan natin din, na dapat daw hindi na lang daw shinare yung mga screenshot kasi nga illegal daw yun, bla bla bla. At the end, isa sa kanyang mga sinabi doon ay kasi hindi ka pa naman kasal, so girlfriend ka lang. So, yun nga yung sinasabi. Dapat hayaan mo na lang. Hindi mo na dapat mula nga siya dun sa aspect na hindi ka makapag-demand ng accountability kasi nga walang legal foundation, walang legal remedy. Wala kang protection, yeah. Oo, protection na lang rather. Which is something na na-enjoy ng mga taong pumasok sa formal agreement ng kasal. Pero, yun nga yung problema eh. Kaya, tumatakbo sila sa trial by publicity. Kasi, sige, wala na akong magagawa eh. Nasaktan mo na ako. Di sisirain na lang kita sa mga tao. Para naman, kahit papano ako, magkaroon naman ako konting hustisya. Kasi iniputan mo na nga ako sa ulo eh. Diba? Yung pala isa pang term, iniputan sa ulo. Ako na nga yung agrabyado, tapos masayang-masaya pa kayo at may expense. Kasi ang nangyayari parang before that parang nangyayari, yung fans ay siya yung sinisisi.
tsaka yung family niya. Break kayo, tapos parang negative vibes ka dito sa favorite naming love team, parang gano'n. So siguro rin yun. In a way, napilitan lang din siguro si ate girl, no, na mabigat yung, galing ka sa breakup eh. Mabigat yung nararamdaman mo, and then you are now on the realization na tagal mo palang nagpakatanga. Kasi gano'n talaga, nagpakatanga talaga siya, aminado siya dun sa Kasi sabi niya, nakikita ko na yung signs, pero inuunawa ko yun. Ibig sabihin, gina-justify mo siya kahit na. Hinalikan sa CR, pre. Hinalikan sa CR tapos sasabihin lang sa'yo, hindi kasi ayoko lang ma-feel niya na na ayaw ko sa kanya. Tapos sasabihin mo bilang girlfriend ka na, sige na, nawaan kita. Di ba? Kung tayo mula sa labas, sasabihin, gaga ka ba? Walayan mo na yung hayop na yan. Pero syempre, dahil nga tagal na sila, parang ilang taon na ata sila. Parang prophetic din talaga yung I don't mean to make it a spiritual thing, no? Pero very prophetic din at the same time poetic yung sinabi ni Peter diba? Love covers a multitude of sins. It's not meant to be preachy, no? Pero yun nga, prophetic siya in the sense na kapag talagang pag immersed ka or in love ka sa isang tao, you just overlook these things. You won't even acknowledge the cheating, for goodness sakes. And in a way nga, that's how theologians also would like to portray nga yung puso nga daw ng Diyos. Parang, lumapit ka at contrite yung heart mo. Parang sabi niya, anong kasalanan siya sabi? Parang ganun ba? Parang, he knows. Yung theology ng, di ba, ng confession. He knows. He knows better. He did not only see what really happened, he also saw what's your intention of doing things. And at the end of the day, upon approaching the tribunal of mercy, anong sinasabi mo kasalanan ulit? Parang gano'n. Yan? Parang, yeah. The first theologian of that was my classmate na he confronted me kasi nga makulit ako tsaka tarantado akong bata. So, sakristan na ako nun. So, parang nabanggit ko nun na, may kumpisal naman. So, alam ko hindi ako perfect, pero may kumpisal. I was grade 6. No? We were grade 6. Hindi, ako pala grade 6 kasi grade 5. Ikaw grade 6 nun. Grade 5 ako nun. So, sabi niya, sa mga wisdom na lumabas sa kanya, hanggang ngayon, dala ko. Nakwento ko rin sa ibang episode. Sabi niya, yes, he may forget, but he always remember. He always remembers. Diba? Oo. Napatawad ka nga ng Diyos, pero hindi niya yun nakalimutan. Parang yan, yung sinasabi ng iba na, hindi, ganito kasi kaya kailangan tanggapin mo ako. Ano pa bang mga debates dyan? Meron mga nagsasabi na, ayun, yung una palang tanong, sige, sagutin natin. May justified ba na betrayal? Well, kung si Ambo ka, siguro. Again, well. Yung binabasahan, Hindi, at saka may kapitbahay kami, si Kaambo Tawag dito, justified betrayal, parang, ewan ko how does this sound? Parang, nakasurvive si Julius Caesar dun sa stabbing, 28 to 23 stab wounds. Sabi niya, hindi, okay lang. So, how absurd does it sound? So, parang ganun din. parang hindi kasi ginagawa niya yan para siya yung masama, para mailigtas niya yung bayan. Oo, so parang unite niya. Kaya unite na yung kakanood ng Code Geass. Si Lelouch. So, binenta niya na yung binenta niya yung parts ng West Philippines doon sa ibang peoples. Isa pa na natin, na-touch na natin yung
yung sa morality ba. Kasi hindi na natin papasukan yung legality nung nung pag-share ng mga screenshots Oo, hindi naman or tayo pag-share ng abogado. mga evidence Pero at least yung morality, tsaka yung sense, no? Justified ba na i-share niya yun, no? Siguro sa So, nandun na culture din tayo. siguro. I-touch natin yung aspect na ano yung nito, ano yung quality ng message na sinesend nila sa mga bata na Yan. kasi ah kung papalaganapin natin yung culture na okay lang naman pala, so ano yung quality ng pamilyang Pilipino yung ifo-foresight natin 10 to 20 years from now? So, I mean, with all due respect, mahal namin yung mga kaibigan naming single parents ngayon, pero ano yung sa mga darating na panahon? We will be having more and more single parents na magsusumikap, bigyan ng magandang kinabukasan, magandang buhay yung mga anak nila in the absence of the other parent na Kasi so apparently, magkaiba lang bahay. possibly, masaya siya dun sa kabila and 'di ba parang ang unfair naman. Ang unfair naman. And meron lang akong comment dun sa legal 'no. So, akin naman diyan, Go. hindi natin niya ita-touch kasi una, nung ginagawa niyo 'yan hindi naman kami kasama. Hindi niyo nga kami inimbitahan, eh. Tapos 'pag magkakagulo na bigla niyo kami idadamay, bahala kayo diyan. Oo nga, marumi yung sahig tapos idadamay tayo, bahala Oh, 'di naman ba? sila. Wala nga kami dun tapos itong labo-labo na, papag-isipin niyo pa kami. Yeah. Kidding aside. So what will the Filipino family look like in 10, 20, 30 years from now? Kasi it's a value. I remembered yung aming social analysis class sa seminary. Sabi niyo doon, a system, kaya nga daw if a demon possesses a person, he or she needs a priest. But if the society is infested by the devil, it needs a church. Aha. So simply put, kapag ang sakit ng isang sitwasyon ay tao ang sakit, so tao ang kapalit. No? Kapag sistema ang sakit, sistema lang din ang kapalit. So kung value system yung may sakit, value system din yung gamot. Problema, yun nga value system na siya Na, okay naman pala ang cheating kasi lahat naman tayo, hindi tayo perfect, we're just weak and Di ba yung mga ganyan? sinasabi natin na, Ginagawa rin naman ng iba. kesa naman magtiis ako sa hindi naman ako masaya na tao, tapos yung para sa akin pala nandiyan lamang. Ako, hindi ko kayo ginajudge doon kasi sino ba naman ako para judge kayo? Ang akin lang, pwede nyo naman tapusin ng maayos. Exactly. Yun lang yung point na hindi mo kailangan manakit emotionally, hindi mo kailangan magpaikot, hindi mo kailangan magmanipula. Sabihin mo lang, masasaktan siya, yes. Pero after nun, lalaya siya. Mas makikilala niya rin yung para sa kanya na magmamahal sa kanya nang hindi tulad ng may bibigay mo. Kasi kung ganun nga, di ba nagdagdag ka ng trauma? Kaya tinan mo, anong isa sa mga parang simbolo ng relational landscape ng natin, not only as Filipinos but in the world. Ano yung tinatawag na battle cry nila? Commitment issues. O, nagsanga-sanga na yan. O ngayon, namumroblema tayo, ginagawa natin katatawanan, pero pag tayo na yung nandun, ano yung isa sa mga manifestations? Yung mga natatakot na tayo mag-label. Ayaw natin mag-label Bakit? Kasi ayaw natin magkamali. Situationships na lang. Ayaw nating makasira ng expectation. We will not be arriving in that situation of awkwardness kung we are just
simply more honest with people. Instead of wasting their time. Yes, we can hurt them. Of course, hurting them will never be justified. But the point is, we can only just hope that by doing so, by leaving them, we we give them the respect they are due, and we let them heal at their own pace. Hindi natin inaagaw yung karapatan at yung kakayahan na mag-move on at maniwala ulit sa pagmamahal at pumasok ulit sa relasyon. Pero kung tayo, mapagmanipula tayo, manggagamit tayo, inagaw natin kahit man lamang yun. So hindi lang yung kakayahan, hindi lang yung karapatan, even yung dignidad nila, ninakaw natin. Ginawa natin silang pagmamayari. Hindi fair yun. Dapat sa'yo, putulan ng kita. ng potato. Hindi kasi, well, I might be preaching to the choir. Pero, yeah. Minsan, kailangan mo rin ng ganyan realizations eh. No? Kasi, yun nga eh. Yung irreparable damage na magagawa. Imaginein mo na lang yun kung sa'yo yung ginawa. Di ba? So, probably, yung iba, baka siguro, it's their way of taking on revenge. Pero, kung sa completely innocent person na wala namang ibang intention kundi mahalin ka lang din, parang kaya mo ba yun? Maaati mo ba yun? Parang after that, how can you still live with yourself? Parang gano'n. So, yeah, ang mga ethical dilemmas natin dyan, ang pinaka-kinakatakot ko lang, no, which is in a way, yun yung aking din, is that with all of this happening, na-attack nito yung foundation natin as a society. Dahil meron tayong weirdong relasyon sa mga public figures. At talagang sinasamba natin yung mga artista, yung level ng fans club natin. Wala na yung mga fans club like Nora Honor fans club, yung pero yung fanaticism natin nandun at nandun. Like baliw tayo in the sense na hindi tayo kilala ng mga to, hindi tayo binabayaran, pero we are willing to sacrifice our reputation kahit kahit manakit invested o mang-away ng ibang tao para lang sa isang celebrity na hindi naman tayo kilala at hindi tayo makikilala kung hindi naman talaga tayo makikita o walang opportunity. Something like that. My point is, with all of this happening na nagmumula dito sa mga public figures and we becoming very much invested with this, ito na nga yung parang problem dyan. We are actually normalizing it. Ang next step nito na nakikita ko pare, we will become more and more intelligent in justifying it. Iko-contextualize na natin yung cheating. Na hindi. Kahit naman ako kasi nananakit naman pala yung Hindi, wala naman palang oras sa kanya. Ay hindi, kaya pala nag-cheat yun kasi gusto niya nang magkaanak kaso lang ayaw pala ng babae o ayaw ng lalaki magkaanak. Kaya naghanap siya ng maanak. Mga ganun. Parang matutwist mo yung narrative. So, yung dating diktador, parang bayani na siya ngayon. Di ba? Parang ganun. Parang walang corruption na nangyari. Walang mga naging desaparecidos. Parang propaganda lang yan ng mga di ba? Parang ganun. And kung meron tayong kakayahan harapin yung mga biktima ng infidelity ng literal na violence against women and children, ano yung masasabi natin sa kanila? Kung gano'n nakatigas yung puso natin as an individual and at the same time as a bayan, makukuha ba nating mag-apologize sa kanila genuinely, sincerely na
Sensya na, mali ako. Mali pala ako. Or, katulad tayo ng ibang mga intelektual na dahil ayaw nating mapahiya sa mga sarili natin at ayaw nating magkamali, we'll just justify and justify hanggang wala na. Point of no return. Nasa Abu Dhabi ka na. Dati kang champion ng human rights. Ngayon, champion ka ng human oppression. Champion ka na ng human trafficking. Champion ka na ng lying. Di ba? Ewan ko kung sino nasa Abu Dhabi, hindi ko alam. Pero, Si Abdul. di ba? And we're not moralists here. We're just trying to give our opinions based sa kung ano lang naman ang laman ng utak namin. And obviously, hindi ganun karami at hindi ganun kalawak. So, well, you can criticize us if you want. Pero, we're just trying to look at this bukod sa pag-analyze or mental gymnastics namin. Pero ano yung parang magiging implication nito sa society natin in the near future? Kasi kung ganito, dalawa lang yan. It's either mas maraming mga bata sa lansangan natin or mababawasan na yung mga bata sa lansangan natin. Kasi wala nang magpapakasal. And again, it's the same banana. Dahil wala magpapakasal, anak lang sila ng anak, or wala na magpapakasal, so wala nang gagawa ng mga. Diba? Ngayon, sa generation nila, paano natin ma-define? Paano natin matuturuan yung mga bata sa susunod na henerasyon? Anong klase ng picture ng pamilyang Pilipino yung pwede nating mapakita sa kanila? Diba, nung mga grade 1 tayo, tuwan-tuwa tayo kasi mga dinodrawing natin, kompleto tatay, nanay, anak. Ano na yung susunod na generation? Kung single dad, tatay, anak, aso. Diba? Iwan na natin yung legality dun sa mga dalubhasa sa batas. Pero lahat tayo may tungkulin tayo bilang bayan. Yun yung sana hindi natin talikuran. No? Pangit kasi yung salitang wag natin kalimutan. Kasi kahit ako nakakalimutan ko na maging Pilipino pag wala akong pamasahe. Pero yung ganun ba, yung practicality na yun. Hindi ko pinopromote mag 1, 2, 3 pero, di ba? Minsan mako-question mo yung values mo. Pero from time to time, huwag natin talikuran yung obligasyon natin sa society. Hindi naman siya pressure, pero more on it's our way of contributing. No? Kasi hindi naman tayo lahat destined maging presidente na makakapag-iwan ng legacy na naka-imprenta at magkakarebulto tayo. Pero lahat tayo sa pagdaan natin dito, magkakaroon tayo ng legacy kung hindi man sa buong society, sa mga piling tao. And anong klaseng yun? Anong klaseng legacy yun? Yun ba ay cheated o genuine? Di ba? Napanood niyo yung Coco, di ba? Sa Disney ba yun? Sa Pixar? Pixar. Anong klaseng Ernesto de la Cruz ka ba? Buti na lang doon kahit pa paano na-discover. Diba? Katulad ni Raymond Diocres na-discover. Paano ko yung mga legacies, yung ibang legacies, peke, dinaya, dinuktor. Paano may harap natin yun sa mga ninuno natin? May harap natin sa Diyos. Ganda-ganda ng pagkakagawa niya sa atin Diba? Tsaka tayo ngayon, kung ikaw naririnig mo to tapos currently you find yourself cheating sa partner mo, kailan ka titigil? Tigil ka ba pag nahuli ka?
So, ibig sabihin ba, gagawin mo lang hanggat hindi ka nahuhuli? Ang unfair naman nun. Di ba? So, ano bang ginawa sa'yo? So, kung meron kang trauma, it's your obligation to process it. It's one way of respecting your beloved. So that's also my takeaway for this. And for my suggestion, wala akong suggestion dyan. I am not one to really preach about this, no? Because essentially I'm just as easily distracted and wayward as most people are. So in a way, ang akin lang siguro yung cheating, yung betrayal. If we are the one betrayed, I really wish for you who are listening to this, that you may find the healing and you may recover from it, and you may have the strength and wisdom to convert it into something meaningful and transformative na hindi mo kailangan i-broadcast, but people will just see it and will be inspired by how you manage to overcome and to recover from it. And if you're the one doing the betrayal, of course, it's not always late. But if you are just as intelligent in your treachery, in your betrayal, I hope that you may also be granted that wisdom to be just as intelligent and creative in making your reparations. Paano ka babawi? Yun lang. Yun ang akin nun. Siguro, for my closing, if you are now tempted, no, to cheat to your partner, o hindi pala partner, to your boyfriend, girlfriend, or wife, husband, no? If you are now tempted to cheat, or o baka nag-cheat ka na. Pero sige, dun muna tayo sa mga natitempt pa lang. If you are tempted at this very moment, merong nagpaparamdam sa'yo, mayroong inaasar sa'yo, mayroong someone, no? Mayroong someone. Or maybe you know someone na nararanasan to, na kaibigan mo, na pre, medyo na detempt ako na tumikim ng bagong putahe. Siguro, what I will ask you is, first, ask yourself, no? Tanungin natin sarili natin muna. Gaano ako ka-affected nito? To the point ba na talagang masasabi ko, wala akong magagawa eh. Kailangan ko talagang patulan to eh. Kailangan ko talagang, pangit yung term, kailangan ko talagang tikman. Kailangan ko talaga mag-cheat. If that is your answer, then I invite you to be responsible to that answer. And how can you be responsible? Makipag-break ka dun sa kung sino kasama mo ngayon, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo. Sabihin mo na, okay, natatempt ako doon, so alam ko yung mga responsibilities ko sa'yo, lalo na mas complicated yun kapag kakasal na eh. Alam ko yung mga responsibilities ko sa'yo, pero ayokong mag-cheat sa'yo. So, dahil alam ko na mag-cheat lang din naman ako, let's end this. Yun nga, sabi ni Russell kanina, di ba? Masasaktan yung tao. But at least you have become responsible, not only for
for your wife, for your girlfriend, boyfriend, no? Hindi lang para sa kanya. Ganon din dun sa ano mo, sa bago mo, quote unquote, no? Kasi you are really committing to her or to him 100%, no? Hindi lang sa ano lang, sa sarap lang kasi yung sa hirap dun ka sa legal mo, kumbaga, quote unquote. Tapos sa ginhawa, dun ka sa ano mo, sa side chick mo, di ba? So what I'm saying is that yun, be responsible to your decisions. If you are being tempted, and talagang sabi mo sa sarili mo, hindi, I have to remain faithful. I have, especially pag kasal ka, kasi sacrament yun, pre. Meron kayong sinumpaang kasunduan. Ang sakramento ng kasal, hindi yun hindi ka kinasal nung pare. Hindi ka kayo yung nagkasal sa sarili ninyo sa harap ng Diyos. Kayo yung kayo yung ministro nung sakramento eh. So, wala ring karapatan yung pare na paghiwalayin kayo eh. Kaya nga walang divorce sa simbahan eh. Kasi walang may karapatan nun. Ano yung kontrata yung between you, the two of you and God, no? And what I mean is that, yan, convince ka, talagang nasabi mo sa sarili mo, okay, kasal tayo, especially pag kasal. Pero pwede rin kapag girlfriend or boyfriend pa lang. Then you say, teka, hindi talaga, kailangan ko maging loyal. Then, be aware of that instances, no, occasions, no, for the temptation. In general naman yan sa kasalanan, di ba? Na if you are aware of the occasions of sin, iwasan mo na yun. Halimbawa, ito, alam na alam to ng marami nating mga kaibigan. Alam mo, lipas ng alas 11 ng gabi o alas 12 ng gabi, nasa computer ka pa rin, minsan naliligaw na yung kamay mo sa iba't ibang site. Di ba? Parang naging na yun. Naging psychosomatic na yun o di ba? Psychological na yun kasi automatic ka na kaagad eh. Kung may ganun kang kung may ganun ka palang tawag dito nararamdaman, meron ka palang ganung tendency, no? Iwasan mo na yung occasion, no? So applying it to this topic, if you are tempted, iwasan mo yung occasion. Kung ayaw mo talaga ma-tempt, iwasan mo yung occasion, no? Para hindi ka ma-fall doon, no? So, anyways, yan yung ating topic, yan yung ating usapan, yung usapang cheating and betrayal. I recommend you na kung gusto mo, kung di mo pa napakinggan, you can go back to episode 13, di ba? Season 1 pa yon. Mag-season 3 na tayo next year. Malapit na, no? Maraming salamat sa Episode 13, anyways, episode 13 is usapang betrayal. It's more phenomenological naman yun yung usapan natin na yun. So, after this, if you want, you can listen to that episode. And, ayun nga, nagpapasalamat kami ni Russell kasi malapit na, January tayo ng 2023 nagsimula. So, magsi-season 3 na tayo. Stay strong next, po. Diba? So, maraming salamat. Mag-50th episode na tayo. Nasasakto ng Christmas. Yeah, tapos, Christmas season na rin. And diba? dahil Jose Marichan yan, di ba? So, in a way, every December pala is a Joma season. Baka matag tayo dito. Okay. Tama, pula Santa Claus. Siguro, before na tayo talaga mag-bye-bye dito pagtapos natin itong episode. No? So again, maraming salamat po. Lumabas na yung by the time of recording ay lumabas na yung mga sa Spotify, no, especially sa Spotify, yung Spotify Rap. Kung lumabas ang tamang usapang tama dyan sa inyong Spotify Rap, please share it to us. And thank you very much. Yeah. Thank you po. At especially nakita po namin yung sa rap na parang 65% sa inyo ay natuklasan kami ngayong taon and we are very happy.
And thank you for choosing to spend 2 hours, 1.5 hours of a day in a week, no? It means a lot to us, no? Alam ko kahit hindi kayo nagko-comment or nagsesend ng feedbacks, but the way that you show your support to us, it means a lot to us. Rest assured na syempre, we will be trying to be more proactive and creative kung paano namin i-address yung mga certain topics na magandang pag-usapan, and at the same time, pray for us also. Again, your feedbacks will be more than appreciated, and syempre, alam nyo naman yun. Kung meron po kayong experience ito sa topic natin ngayon, no? Or meron kayong idea, no? Dito sa topic natin sa cheating, please comment it dyan especially sa social media, no? Sa mga post namin. Or email nyo sa amin, tamangusapanpod@gmail.com, no? So yun, maraming salamat po ulit at walang traiduran. May traiduran man, gawin natin ng harap-harapan kaysa talikuran. Diba? Siyempre, by the time that this will be published, nasa retreat ka na, no? Hindi, pag-publish ito, tapos na ako mag-retreat. Tapos ka na mag-retreat. Okay. So, tsaka na natin i-announce pala. Sige. Yun muna. After pala nito, magkakakwentuhan pa tayo ulit at abangan nyo yung ating golden episode sa di ba? the golden day of the year, 25th of December, sa araw ng Pasko. And tawag dito, isip kayo kung anong pwede natin mag-usapan sa Pasko, kundi bahala kayo. Yun lang muna. Siya, eto na ulit. Babay na muna. Ito muna ulit si Lennon. At ito po si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Walang cheating.